Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagala mga kabayan. Ang kanilang mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-check natin kung sino yung makapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 63 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal. Meron siyang 62 na mga comments. Norbel Ferrer Official. Meron siyang 37 na mga comments. Nandiyan po si User or Nemi Hasigawa. Meron siyang 31 na mga comments. And Ayan Gimentisa. Meron siyang 28 lahat na mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan na nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Beth Modisto, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. Siyempre, i-greet po natin ng happy birthday si Lynn Enriquez. Happy birthday. At siyempre, i-greet po natin ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. I-greet po natin ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maricres Hernandez, M.S. Sarino, Marites Solentino, Nala Simba, nandiyan po si Teresita Tamaliwan, Noni Betty, Amy Mapalad, Flaco Ryan Kiliza, nandiyan po si Robel Ferrer Official, Romana Manuel, Liwayway Tanso, Alen Evans, nandiyan po si Chico, hi to Sarah Brightman Vlog, Lolita Lopez, Maria Mindasiplon, and hi to Brian Baltasar. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Walang bars, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa nagkakababahan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po agad inyong mga umaga kasi marami pong mga baon na mapasabog at balita sa Sir Ivan na pwede tayong magamit po ipandibang po sa mga ibinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers, lalo-lalo na ang kanilang pong mga kataruntaduhan mga kabayan. At siyempre, hindi natin kakalimutan, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay! Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao! So anyways, siya nga pa lang yung araw no, Tuesday naman po. Ang bilis na lang ng araw eh. So Tuesday, the same pa rin po na ginagawa. The same as usual, bahay, trabaho, bahay. Dito po sa Saudi mga kabayan. So ganun pa rin po ang ginagawa. So bukas naman, ganun pa rin po kapag ikaw po ay OFW. And I'm very sure, dyan rin po sa Pilipinas, sa ating mga kababayan po na meron pong trabaho, napaka-busy rin po kasi nga meron tayong mga kanya-kanya po mga trabaho mga kabayan, mga responsibilidad kapag ikaw rin po ay meron ng pamilya or mga anak mga kabayan. So napaka-busy po yung weekdays. So kung tayo po ay busy,
busy rin po siyempre yung mga maninira mga kababayan o yung lagi pong naninira yung mga fake news peddlers. Hindi sila humihinto at ay talaga pong magpa-out mga kababayan kasi nga sila po ngayon ay talagang nagpa-panic mode na. Kung napapansin natin, di ba ito pong si Rocky Makabayan, sunod-sunod talaga ang kanyang mga interview doon po sa SMNI, doon po sa maisog po na grupo, pati po dito po sa kanyang account Makabayan sa Facebook account. Kasi sila po ninanawagan na dapat na to talagang mag-step down bilang presidente si PBBM. Pero siyempre, hindi po papayag dyan yung mga Marcos supporter Makabayan. Kasi tayo po mga Marcos supporter, alam ho natin po ang kapasidad ni PBBM bilang isang presidente or bilang isang leader ho natin. Kilala po natin po si PBBM. Pero siyempre, pilit po siyang sinisiraan mga kababayan. Kasi po, dahil po yan sa kanilang personal na interest, kasi gusto na pong iupo yung sinuportahan nila na politiko, yung pong si Sara mga kababayan. Which is, in fact, alam natin na siya po ay hindi talaga kwalipikado na maging isang presidente mga kababayan. Hindi pa po natin yan nakikita. Okay? So mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa ating balita, isa po sa ating mga main topics, kasi alam nyo po, di ba kahapon napag-usapan natin dito na meron pong dinampot po na isang DDS vlogger kasi siya po ay nahulihan po ng marijuana mga kababayan. So kahapon, yan po ating balita. The other day rin po mga kababayan, meron rin po palang DDS na dinampot rin po ng kapulisan natin kasi nga sila po ay nagrally mga kababayan. Nagrally kaya sila po ay dinakip. Ang grupo po mga kababayan ng kabilang kampo, mga anti-Marcos at mga bayaran po ni Caves Makabayan at saka ni Digong. So mamaya pag-usapan natin yan. Napansin ko lang talagang sunod-sunod ngayon po yung malas ng DDS. Yung mga anti-Marcos, yung sabi nila, sila na ngayon yung official, self-proclaim po na opposition Makabayan. So sila na po ngayon yung opposition. Pero hindi po papayag dyan yung mga totoong opposition, yung pong dilawan o yung mga pink clown Makabayan. So inulit ko po dito, mamaya pag-usapan natin yan. Meron pong dinampot ng kapulisan natin, isa pong DDS po na membro mga kababayan. But before that, may nakita kasi ako mga kababayan na nagpost po doon sa Facebook, pati po doon sa Twitter na kahapon, Monday mga kababayan, kahapon, merong konting ulanan daw doon po sa area ng sa area po ng De La Rosa Street at Chino Rosis Street mga kababayan sa may Makati City. 'Di ba kahapon sa mga taga Makati, nagkaroon po diyan ng konting ulan, pero nagkaroon kaagad daw ng baha mga kababayan. So ipakita ko lang sa inyo itong video na to, which is ito po ay pinost rin po ng isang anti-Marcos doon po sa kanilang account mga kababayan. Actually itong balita to nakita ko doon sa People's Tonight, pero ito po ay ni-re-upload. Ito po yung rini-upload po doon po sa mga anti-Marcos. Kasi kapag ganyan makabayan, alam mo natin yan. Talagang napaka-eager nila, napaka-liksi nilang naghahanap po ng mga balita na pwede lang magamit na ipapanira dito sa ating gobyerno at lalo na kay PBBM. So nakita po natin na meron pong nagkaroon po ng baha makabayan. Ako po yung nananawagan. Di ba? Kasi nga tayo po gusto natin na maayos na po yung ating flood control dyan po sa Pilipinas or sa amang area ng Pilipinas. Like for example, dyan po sa Maynila, kasi nga diba recently mga kababayan, nagka-problema talaga yung Maynila dahil po sa baha, dahil po sa bagyong dumaan. So grabe po yung baha na yun, devastated talaga yung area po ng Manila. Tayo po'y nangarap na hindi na po magkaroon po ng baha dyan po sa Manila area. Pero sana man lang po, di ba dahil po ang ating gobyerno talagang puspusan po ang pagtatrabaho para po ma-upgrade at saka matugunan po yung issue po ng flood control natin dyan ng mga projects at para po maiwasan na po yung baha dyan po sa Manila area. Tayo po yung nangarap po na yan po ay maayos. Kasi nga diba sa mga previous administrations, hindi talaga natugunan yan. At yan po yung napakahirap na mga kababayan. Pero sana man lang po, dahil po in-upgrade po at saka pinagsadihan po ng ating gobyerno, lalong-lalo na ni PBBM, yung flood control natin dyan sa Pilipinas, tayo rin po sana, ang ating ugali, dapat pag-aralan rin po natin na i-upgrade po.
dapat marunong rin po tayo pong magtapo ng ating mga basura doon po dapat magkaroon po tayo ng proper disposal po na garbage kung saan doon dapat itapon po ang ating mga basura. Kasi yung mga basura po kung saan po natin yan itatapon mga kababayan, bumabalik ho yan sa atin. Talagang maniningil po yung kalikasan mga kababayan. Di ba tayo nagrereklamo? Konting ulan lang, ulan doon, ulan dito, so baha kagad mga kababayan, baha doon, baha dito. Tayo nagreklamo pero hindi natin alam konting mga galaw natin na itatapon natin po yung mga basura mga kababayan kahit saan man lang. So yan talaga epekto po, talagang magkakabaha. Kahit anong gawin ng ating gobyerno na pagandahin po yung flood control, kahit anong gawin po ng gobyerno, kapag hindi po tayo aayos mga kababayan, na tayo po mismo at ayusin po ating ugali, hindi talaga po matutugunan po yung baha dyan sa Pilipinas. Okay? So, meron kasing naglinis kahapon mga kababayan. Doon po sa area ng Manila. I'm not sure kung saang area na yan, pero naglinis po ang ating gobyerno. Mga haters na nandito po, lahat po ginagawa po ng ating gobyerno ang lahat para po matugunan po yung baha dyan sa Pilipinas. Naglilinis po sila araw-araw. So anyways, siya nga pala, sino ang nakapansin or sino bang nakaabot kahapon doon po sa ating outro mga kababayan? May napansin ba tayo na music na iba mga kababayan? So kung sino pong nakarinig po sa music na yon, please comment sa baba at saka babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So di ba maganda ang music? Yun po ay isang folk song mga kababayan. So inedit ko pa lang konti, binilisan ko para magiging parang cha-cha style. So gusto ko talaga na i-promote po ng ganun po na klase ng mga music mga kababayan kasi hindi ko talaga nakita kahit isa po na vlogger ng mga pro admin, wala pong gumamit na ganun po na klase or genre po ng music mga kababayan. Di ba ang ganda? So yan na po ang ating magiging outro mga kababayan. So sa hindi pa nakarinig po ng ating outro, i-check nyo lang po. I'm very sure, 1,000% magugustuhan nyo po ang ating outro po na music mga kababayan. So anyways, forward tayo. Di ba kahapon napag-usapan natin itong si Botanding mga kababayan? Yung picture po na nakita natin na binisita po ni Botanding at saka ni Badoy yung pong si Digong doon po daw sa kanyang bahay mga kababayan. Ipinakita po ni Botanding at saka ni Badoy yung bahay ni Digong na kung saan parang haggard sa mga kababayan. Di ba namukha silang haggard? At saka alam ko po kung ano yung ipinecture doon ni Botanding. Kasi nga di ba sinabi po ni Botanding mga kababayan, sabi niya, first time to have a glimpse of FPRRD's very humble house in Davao. Pwede pala talagang maging presidente na hindi nagpapayaman o hindi nagpayaman. May he serve as an example to the youth who want to enter public service. So gusto niya ipakita mga kababayan, sabi niya pwede naman pala na maging sa presidente na hindi po nagpayaman mga kababayan. Tanong mga kababayan, hindi daw mayaman si Digong. Inuto pa tayo, ginawa pa tayong gunggong mga kababayan, ginawa pa tayong tanga, siyempre ang mga tanga lang dito, yun ang pong naniniwala doon sa kabilang kampo mga kababayan. Yun po ang mga tanga. Alam ho natin, mapera po si Digong. Marami pong properties itong si Digong. Marami ngang lumalabas po ngayon ng mga balita, di ba? Pati po yung property dyan sa QOJC, merong part dyan si Digong mga kababayan. Di ba lumabas yung mga balita na yan? So ako po'y hindi naniniwala na yan lang po ang property po ni Digong. Yan lang po ay front act mga kababayan. Yan lang po ang kanyang ginagamit na pangpauto po sa kanilang mga nauto po ng mga membro para sasabihin po ng kanilang mga membro na ganun daw kasimple itong si Digong. Well, in fact, hindi po mga kababayan. Bagay ko yan kinatch up. Kasi yan po'y pinikap po ng mainstream media mga kababayan ng News 5. Hindi ko talaga nakita sa ibang mga sa mga balita na mainstream media Ang News 5 ko lang po ang nakita mga kababayan na pinikap po yung post nito ni Botanding. Well, dahil po yan ay pinikap po ng ating mainstream media, ipapaalala natin kung sino po itong si Botanding mga kababayan. Okay? So for more details, let's watch this. Matindi talaga naman panggap itong si Digong. Kaya naman, noong 2016, marami siyang napaniwala na isa siyang matino at malinis na leader. Kunwari ay simple at payak ang kanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa Barangay Matina sa Davao. Yun ang makikita ng mga tao. Ang hindi nila alam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay ang isang malaking golf course sa Davao City Matina Golf Club. At dito siya sinusundo ng kanyang chopper na nakapamalan kay Apollo Kibuloy. Tapos magoyo ang 16.6 million Pilipino
Pilipino at mahalal bilang Pangulo ay naging isang high-end commercial residential center ang 22-hectarean golf course sa tabi ng kanyang bahay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba ang nasa likod ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang businessman crony na si Fred Yuson. Katabi naman nito ang isa pang residential complex na Damatina Enclaves na pag-aari naman ng isa pang Duterte crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paolo Duterte sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, mga ukay-ukay, bigas, sukal at pati droga. Ganyan magtrabaho si Digo. Kunwari, simple. O ngayon mga haters, simple pa si Digong. Hey! Di ba kailang nauto? Kaya po ang inuuto po ni Digong. Well, in fact, marami po mga balita-balita na marami po mga properties itong si Digong mga kabayan. Properties po na mga bilyones talaga yan. Di ba? Corrupt naman kasi. Alam mo natin yan, ito pong si Digong, napaka-corrupt. Kaya marami po mga proyekto po na hindi natapos mga kabayan. Di ba? Talagang napaka-questionable. Marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, mga mainstream media, mga journalist na meron silang mga haka-haka dito, mga komentaryo na itong si Digong sa panahon niya po na siya po'y nungkulan bilang presidente, napaka-corrupt naman kasi. Inuuto lang po ang taong bayan. Isa lang po si Ivan. Isa po si Ivan na nauto sa panahon po ni Digong makabayan. Kaya tayo po atin pong ipagtatanggol noon itong si Digong. Kasi tayo po napasok po sa kanyang bulsa makabayan. Yung war on drugs, yan lang po pantakip lang po yung makabayan sa totoo niyang operation ni Digong. So at least ngayon po sa panahon po ni PBBM, nalaman ho natin ang kanyang totoong kalakaran makabayan. Corrupt naman kasi. Di ba? Ang kanyang pamilya saan sangkot ngayon? Sangkot sa drugas, mukhang drug lord, sangkot po sa mga ginagawang hindi maganda makabayan at sakang hilig pamantigi ng tao. Di ba? Yan ba ang simple at matino na tao? Isip-isip mga haters. Okay? So ngayon pag-usapan rin po natin makabayan. Dahil po mamaya pag-usapan natin po yung tungkol sa PNP kasi nga ang PNP makabayan ko, 'di ba tinira ngayon hanggang ngayon po tinira po ng SMNI. Kahit nga sa kanilang programa kahapon sa SMNI, tinira pa rin po hanggang ngayon ng taga SMNI yung mga nag-jogging doon, ipanis na yun eh. 'Di ba matagal yung makabayan? Matagal na pong balita na yun. I think it's already a week ago. Pero hanggang ngayon, yun pa rin po ang pinag-usapan makabayan. Kasi ayaw talaga nila dahil meron pong magja-jogging diyan po sa kanilang o sa malapit po sa kanilang gate makabayan. Parang inako na nila dito, parang yung Philippine-Japan Friendship Highway, parang inako na nila para bang sa kanila makabayan at saka pinagbawalan na dito yung kapulisan natin na mag-jogging doon sa malapit po na kanilang QOGC na gate makabayan. Parang ipinakita na dito na sa kanila po yung highway. Sa kanila ba talaga yung highway makabayan? Bakit ayaw nila na meron po mag-jogging or magkaroon po ng police visibility doon po malapit sa QOGC? Ayaw nila makabayan. Kasi daw natatakot po ang kanilang mga anak, mga bata nandun na trauma daw. Na trauma ba? Or brainwash po lang makabayan? Maniniwala ba tayo na trauma ang kanilang mga anak or mga bata doon sa QOGC? Akong analysis ko dito, yun po ay kanilang brainwash makabayan. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo kung gaano po ka-high-tech ngayon, kung gaano po ka-high-tech ang ating pong kapulisan makabayan. So nag-upgrade ho sila. Na kung saan ang kanilang security monitoring system makabayan, nag-upgrade na po. Mga haters, at least malaman niyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Ito yung parehong sistema sa Amerika, sa California, sa buong California, sa highway patrol nila. Kung ano sistemang meron dun, yun po yung ngayon. Andito ho tayo ngayon sa command center mismo ng kapulisyahan. Magsasimulate tayo. Yung response time, how effective is this system na ginawa? Makikipagpulong din si Secretary Abalos at si Chief PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Fire Protection at Metropolitan Manila Development Authority. Ito na po yung next na step natin. We try to interconnect with the different local government units. Sabi ko nga, Metro Manila lang, we have just 80. But kung nagkaroon na po yung Makati, yung Quezon City, yung mga yan, pagka nag-connect na kami, MMDA, LTO, you'll see a better public service po.
Base sa tala ng 911 hotline, nasa 50,000 tawag kada araw ang natatanggap nila. Subalit, nasa 500 lamang ang lihitimo. Kaya naman, may babala si Secretary Abalos sa mga prank callers. Babalaan ko kayo ha. Yung mga prank calls, alam namin kung saan kayo galing. So please huwag kayo magpa-prank calls dahil kakasuhan po kayo rito. Yes, with the new system, all those spam or those prank callers, first and foremost, they can identify and they can locate. They will the prank caller will be able to locate because of the capabilities of the new system, yung ating GPS po. Then yung mga consistent prank callers na nandun, pwede po natin siyang maitag, so hindi na po siya mali-less priority na po siya. Not black, but mali-less priority, sir. Palalakasin pa ng PNP ang 911 hotline sa pamagitan ng pagsasanay ng mga tauhan at pagpapalawak hanggang sa mga lalawigan. Ang 911 emergency system ay sa pakikipagtulungan ng isang pribadong kumpanya na siya rin nangasiwa sa 911 system sa Amerika. Nanguna po ang Pilipinas bilang most disaster-ready na bansa. Sa survey na isinagawa ng Gallup for the Lloyd's Register Foundation, 84% ang nakuha po ng Pilipinas na sinundan ng Vietnam, Cambodia at Thailand. Panglima lang ang Estados Unidos na nakakuha ng 62%. Lumabas din sa survey na walang ibang bansa sa buong mundo ang nakapagtala ng mas mataas na ranggo kaysa sa Pilipinas. Sa 87% sa karanasan sa mga natural disasters sa nakalipas na 5 taon, gaya na lang ng bagyo, lindol at pagbaha. Ayon pa sa survey, ang kahandaan sa kalamidad na kinabibilangan ng pagpaplano at kakayahang protektahan ng mga sarili ay napakahalaga para maging matatag laban sa likas na panganib. Okay, so palapakan naman natin ang Marcos sa message sa makabayan. Prep natin si PBM. O yung mga balita na ganyan, yung sa Global Survey makabayan, na kung saan ang Pilipinas ngayon nag-number 1 po sa disaster preparedness. Nag-number 1, o mga haters, Global Survey ho yan ha. Hindi po yung Pilipinas po ang nag-survey niyan, kundi ang ibang bansa. So dapat magiging proud tayo, di ba? Yan po taliwas talaga sa mga sinasabi ninyo na walang ginagawa daw ang ating gobyerno makabayan. Pangit daw ang gobyerno ni PBM. Isipin nyo lang po, di ba? Sa Global Survey, disaster preparedness, number 1 ang Pilipinas. So maganda talaga po pagka-handle ni PBM po ang ating gobyerno. Kasi matitino rin po yung mga sekretary makabayan. Kapag matino po yung ating leader, matino rin po yung mga sekretaris. So, di ba? Nagawa ba yan ng past administration? Nagawa ba yan ni Digong? So, siya nga pala, kudos nga pala no, sa PNP. Sila po'y upgraded na po ngayon makabayan. So, at least nakita natin dito ang kanilang effort, ang kanilang ginagawa po para po ma-upgrade po ang kanilang security system. So, kudos po kay Secretary, SILG Secretary, Abalos, pati po kay General Marbel makabayan at sa buong hanay po ng PNP. So, palapakan naman natin makabayan. So ngayon, makabayan ko, naalala ba natin na meron akong ibinalita dito sa inyo na every Friday, 'di ba, nagkaroon sila po ng rally, maisog rally doon po sa HS Shrine, na kung saan kita natin noon, ito pong sila si Morales, nandun po si Peebles, at hanggang sila po nag-imbita dito ng mga iba pong mga resource person po ng maisog rally makabayan or ng TAPS Coalition. So last Friday, 'di ba sabi ko, magkaroon po doon ng EDSA Black Friday. Ang rally po nila ni Morales makabayan. Nalaban natin yan, EDSA Black Friday. So sabi ko, kasi nga EDSA Black Friday, so ito po meron talagang masamang pangitain makabayan. So nagkatotoo po sinabi sa Ivan, meron talagang masamang pangitain kasi nung nagrally po doon itong sila si Morales, abay, pinuntahan po ng kapulisan natin makabayan. Pinuntahan po ng kapulisan natin. At saka according po sa ating balita na doon po nakita ko sa ito doon po sa vlog po ng kanilang mga kalyado makabayan, dinampot po itong si Morales. Kasi itong si Morales nagpalusot makabayan. Nagbunta na daw sila dyan sa EDSA Shrine kasi sila po ay magdasal na makabayan. Ang kanilang pakay, bakit sila nagrally dyan sa EDSA Shrine? Kasi sila po ay nanalangin daw, lagi silang nanalangin para daw maliwanagan po ang pag-iisip nito ni PBM makabayan. Para daw maliwanagan ang pag-iisip ni BBM, kasi kaya lagi silang nagrarally every Friday dyan po sa EDSA Shrine. Kasi sila daw, take note makabayan, take note, sila daw ay nagpre-pray lang po. So ito po ang kanyang palusot makabayan.
International Shrine. Ano Siya ito, po kasi ay- ito, no, itong simbahan, unang-una, ito ay puok dalanginan. Opo. Di ba? Ang ginagawa namin dito, nagpe-pray kami. Sige sir, Nagpe-pray. basta ang ano lang So, po ang is ano mo, ang prayer. ano, oo, prayer dito. Kaya kami nagpunta rito para mag-offer ng pray. Pinagdadasal namin na magbago, maglinaw yung isip ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin, nung ako'y nasa PIDEA, kitang-kita ko talaga yung 5 litrato na sumisimbot siya ng white powdery substance at Sir, nakunan ko ng statement lang po. yung confidential Sir, informant. Sa ngayon sir, bigyan namin kayo hanggang... Huwag mo naman kami bigyan ng palugit. Sir, ano yun? Nag-uusap na kayo. Pero hindi ako mauus sa kanya. Opo. Alam mo, Kernel, wag. Kasi oppression niya. Wag. Huwag kayo Hindi magbibigay. naman, sir. Hayaan nyo kami, Ano no? lang. Hayaan nyo lang kami Opo. bilang tao. Hayaan nyo lang kami umusal ng panalangin. Kasi ito naman, hindi ko naman sila mapaalis bilang mga, bilang mga makabagong media. Nag-uusal lang na kami ng panalangin. Wala kaming ano man. Kung ano man yung mga lumalabas, Sir, after nito, mag-usap tayo sa police station. Invite kita. bakit? Mag-usap tayo doon. Hindi. Ano lang, Hindi. hindi po kahit na ano lang, usap lang tayo doon. Dito, Wala naman after po, na lang, ano. dito. Wala namang, sa akin, ilang beses na ako binakasuhan. Opo. Ilang Hindi beses naman na, alam yung mga ano po ilang na- beses na ako, hindi ganun. Kumbaga tayo nandito. Doon lang tayo ako, naiintindihan ko yung trabaho ninyo, yung authority nyo, para i-preserve yung yung peace and order, di ba? Pero andito ako, tinitiyak ko nga sa inyo na walang mangyayari na anumang masama dito. Dito, prayer lang talaga dito. Prayer lang. Okay, so nakita ko doon sa vlog po ng kanilang mga kalyado makabayan, talagang dinala po itong si Morales doon po sa kapulisan natin. Dinampot, hindi nakalusot. Gusto pa niyang gagawing tanga, gusto niyang gagawin pong bobo ang kanyang kausap makabayan, yung si Colonel, yung nakausap po ni Morales na babae, Colonel yun eh. So, alam ho ni Colonel, alam po niya ang lagi po lang ginagawa po ng mga maisugrali dyan po sa EDSA Shrine, which is hindi po totoo. Or meron seryoso lang ginawa po na prayers, pero sandali lang po. Pero mas marami talaga mga paninira ang kanilang ginagawa makabayan through sa kanilang mga vlogger. Yung sabi pa nga niya, makabago daw ng mga mainstream media ang vlogger makabayan. Makabago daw. Makabagong maninira pala. Hindi nakalusot. Ipapaalala ho natin po kay Morales ang kanilang ginawa makabayan nung last time. Nung last time po sila, last Friday, so last Friday makabayan, di ba idinawit nila yung INC? Nalala ba natin yan? Na kung saan inihambing kasi sila ikinunik kasi ni Morales at saka ng kanilang vlogger na 'di ba si BP Sara, na nagalit po si BP Sara, si nagdrama, talagang napabicting effect kasi nga siya po ay binawasan ng security makabayan. 'Di ba nalalaman natin 'yan? Pero alam mo natin, marami pa rin pong security hanggang ngayon ito si Sara. Pero siya po'y nagpabiktim makabayan. Ginawa niya 'yon para po mag-ingay, para po makuha niya ang simpatya po ng mga kanila pong nauto makabayan. 'Di ba kinunik nila na kung saan ito daw INC na church, meron daw mga kapulisan mga kabayan, meron daw mga security, PNP. Hindi daw kaya ni BBM or takot daw si BBM na tatanggalan daw ng mga security ang INC makabayan. Alam ho natin na wala pong ibinigay na security ang gobyerno natin doon po sa INC. Ang mga security po ng INC, mga private security ho yon. Sila ho mismong kumuha po ang private security para po sa kanilang kaligtasan makabayan, para po sa kanilang church. Wala pong ibinigay. Take note, wala pong ibinigay po ang gobyerno natin na kapulisan, magiging security po ng INC. Sila po mismo po nag-acquire ng kanilang mga security doon po sa mga private po na kumpanya makabayan ng security. 'Di ba? Hindi naman kasi kabilang sa gobyerno, hindi po membro ng gobyerno ang INC makabayan. At yan po kinumpirma isa po sa ating mga viewers to makabayan na membro po ng INC. Meron siyang security pero mismo po ang kanilang church ang kumuha po ng security makabayan. Wala pong pre-provide ang gobyerno natin na ibinigay po ng security doon po sa INC. Okay, so ipaalala ho natin. 'Di ba gunggong talaga tong si Morales, napakasinungaling makabayan, nagpunta na daw sila para lang daw mag-prayers diyan.
para daw mag-prayers. Prayers ba to? Nagawa nila sa KOJC, Hindi rin nila magagawa. mga ano, Kasi ultimo no? hindi nyo pala kaya iglesia Yung mga politiko kasi, nakakaasa sa politiko, judge, common na yan eh. Common na sa lahat, sa karamihan ng tao dito sa Pilipinas. Common na. Tuwag pala si BBM eh. Hindi kasi, alam mo, pag ang tao kasi may bisyo, alop yan eh. Alam mo yung hindi nakakatingin ng diretso. Nasa isip kasi ng mga yan, laging huhulihin. Talagang hindi nila... Dahil alam nila na may bisyo eh. Kumbaga sa It's not. pag-aawayin nila. Kaya alop sila. Nagkampo sa bigas. Takot pala si BBM sa O di ba mga bobo magunggong makaabayan, mga sinungaling pa. Idinamay pa yung INC. So mamaya pag-usapan natin ito pong si Alice Goo. I think all of you na nabalitaan nyo na po na si Alice Goo ay missing ngayon makaabayan. Mukha yatang nakasibat na eh. Mukha yatang nakasibat na sa Pilipinas, nakalipad na, pumunta po na ibang lugar makaabayan. So but before that, i-shout out natin. Nandyan po si Ruth Harris, hi to Angelita Holsinger, Annette Aligre, nandiyan po si Carding de la Cruz, Anita Gilsinan, hi to Ferdinand Flores, nandiyan po si Deng Cristina Sordelia, hi to Gloria Marquez, Shanae, nandiyan po si Lolita Lopez, hi to Elsie Malaay, Ramonita Berdogo, i-shoutout rin po natin si Ding Evangelista, ang husband ni Ma'am Rosa Evangelista. Hi to Marilo Bidnarek from Germany. Nandiyan po si Nida Wibridge. Hi to Evangeline Atienza at sa kanyang mga nephew na nandiyan sa Norway. Sila si Tommy Grieg at Stian or Christian Isjursen, Teres Skepted and William. Hi to G. Manguera from Plaridel, Bulacan, Romeo Gigato Jr. I-shoutout rin po natin si Felix Apari at saka hi daw sa kanyang mga katrabaho na nandyan sa Skywealth sa May Talipapa, Novaliches, QC. Hi to Adolfo Bello from Barogo, Leyte. Okay, so I think all of you na makaabayan, nabalitaan nyo na po tungkol po sa sinabi po ni Risa Hontiveros na ito dang si Alice Goo, yung dismissed mayor makaabayan, nakasibat na daw, nakalipad po. At ayon po sa dokumentong ipinakita po ni Senator Risa Hontiveros makaabayan, kumpirmado galing daw sa Kuala Lumpur. Sa Kuala Lumpur po nag-start si Alice Goo, international po na urban makaabayan, pumunta doon, lumipad papunta doon sa Singapore. Na kung saan ayon po kay Senator Risa Hontiveros, na-meet daw niya, nakapag-reunion po sa kanyang mga magulang, yung si Lee Win Yan yata yun, at saka si Jian Chong makaabayan, at saka kasama pa niya. Na-meet niyo po niya yung mga friends po ni Rocky makaabayan, yung si Cassandra Ong at saka yung si Wesley Goo. So na-meet niya doon sa Singapore makaabayan. So yun na po ang last po informations na tungkol kay Goo. Hindi natin alam kung saan na siya ngayon makaabayan. So marami nag-iisip at saka marami pong tanong makaabayan, paano ito nangyari? Bakit nakalusot? Bakit nakalabas po ng Pilipinas ito pong si Goo makaabayan? Di ba malaking tanong talaga yan? At saka hindi po maiiwasan sa ating mga iniisip ngayon, sa ating pag-iisip, na walang tumulong po or meron pong tumulong po dito na nandyan po sa gobyerno natin. Naalala ba natin yung sa Farm Mali? So malamang sa malamang, ito po yung ginawa ni Goo. Na baka doon siya galing, nag-start po sa Davao, then nag-charter plane siya, papunta po ng Malaysia makaabayan. So from Malaysia, punta po ng Singapore. At dapat po itong imbestigahan, no? Kasi talagang ang pangit talaga talagang ang masasabi natin dito na meron pa talagang mga butas, meron pa talaga pong mga ok-ok, salot dyan sa gobyerno natin. Which is in fact, 'di ba, before po nakalabas po ng ng Pilipinas itong si Goo, naglabas na po ng warrant of arrest or arrest order ang ating gobyerno. Pero bakit nakalusot pa rin po makaabayan? Kasi kapag meron na pong arrest warrant, ang isang tao, 'di ba, nandiyan na po siya sa lookout bulletin makaabayan, 'di ba? Ang isang tao kapag meron na pong arrest order or warrant of arrest, nandiyan na po yan sa lookout order. Pero bakit nakalabas pa rin po makaabayan, nakalusot itong si Goo? So malaking katanungan yan, meron pong tumulong sa kanya makaabayan. So ipakita ko muna sa inyo, ito pong balita galing po sa TV5. For more details, let's watch this.
Sa ibang balita, 1 buwan na raw palang nakalabas ng bansa ang sinibak na Bamban Mayor Tarlac Mayor na si Alice Guo ayon kay Senator Risa Hontiveros. Posibleng sumakay raw sa chartered plane si Guo para makalusot sa immigration. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ilang linggo nang hindi nagpapakita sa publiko ang sinibak na Bamban Mayor na si Alice Guo na may arrest order mula sa Senado at patong-patong na reklamo dahil sa pagkakasakot niya sa iligal na pugo. Pero yun pala, nakaalis na raw ng Pilipinas si Guo noong pang July 18. Yan ang isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech kanina sa Senado. Base sa immigration record na nakuha ni Hontiveros, lumipad papunta sa Kuala Lumpur, Malaysia si Guo noong July 18 gamit ang kanyang Philippine passport. Pagkatapos niyan, nagpunta raw si Guo sa Singapore at nakipagkita sa kanyang mga magulang at kapatid. Matatandaang noong July 13, nilabas ng Senado ang arrest order ni Guo at July 16 naman, pinakita ang detention facility. Pangamba ni Hontiveros, baka may tumulong kay Guo para makalabas ng bansa. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Tingin naman ng ibang senador, baka chartered plane ang ginamit ni Guo para makalabas ng bansa. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad, sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate. Kung yun ay kasabwat ni Alice Guo, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. All we need to do is tanungin natin kung matitrace siyang kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day. Si Guo Huaping, Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, posible namang nakabalik na rin ng Pilipinas si Guo. Nitong nakaraang linggo kasi, nagsumiti siya ng counter affidavit sa DOJ. Hindi siya personal na humarap pero nagtungo siya sa isang notary public sa San Jose del Monte, Bulacan noong August 14 para sumpaan ang kanyang salaysay. Kinumpirma raw ng isang abogado roon na personal ngang nagtungo si Guo sa kanilang opisina. Talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na meron pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Nanindigan naman ng legal counsel ni Guo na hindi umalis ng bansa ang kanyang kliyente. Kung gawin man daw ito ni Guo, dapat alam ito ng abogado para malaman ang gagawin nila sa kanyang mga reklamo. Hindi naman daw nila alam kung saan nakuha ng Senado ang impormasyong umalis ng bansa si Guo. Parang mahirap naman paniwalaan yan kasi ka-appear lang niya doon sa lawyer na nagnotaryo sa kanya dito sa Pilipinas. And then, kung nakalabas siya, bakit wala tayong report sa immigration? Matatandaan na ipinag-utos ng Department of Justice na ilagay si Alice Guo sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO noong June 25 matapos masampahan ng reklamong qualified human trafficking. Sa ilalim ng ILBO, dapat inaalerto ng BI ang DOJ tungkol sa paglabas ng Pilipinas ni Guo. Pero sabi ng DOJ, wala silang natatanggap na report mula sa BI tungkol sa travel activities ni Guo. Ayon sa DOJ, ang pagkakaalam nila na nanatili pa sa bansa si Guo. Kung totoo raw na nakaalis ito, mag-iimbestiga sila at pananagutin ang tumulong sa kanya. Nagigipag-ugnayan naman daw ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Malaysian at Indonesian counterparts para makakuha ng impormasyon tungkol sa umano'y biyahe ni Guo. Kung totoo pong kung talagang mapapatunayan makabayan na si Guo nakaalis talaga ng Pilipinas, talagang pinagtatawanan po ni Alice Guo ang gobyerno natin. 'Di ba? At saka ito pong abogado ni Guo Makabayan, dapat yan imbestigahan kasi nga 'di ba yung sinabi niya, saka talagang iginiit niya na si Guo nandiyan pa rin po sa Pilipinas. Malamang sa malamang, malaki po nito ang posibilidad na yun ang ginawa po ni Attorney Stephen David, baka niligaw po dito ang gobyerno natin.
niligaw po ni attorney. Kung sakali mang mapapatunayan na ito pong si Goo nandun na po sa ibang lugar, mga kababayan. So dapat ang managot dito, ito pong si attorney Stephen David, mga kababayan. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo. Ito pong vlog po ni attorney Claire, mga kababayan. For more details, let's watch this. July 18 daw, partner. July 18. Oh, Umalis, July 18, 'di ba? oo. Pero yung arrest order niya, July Parang inisyu ata yung pinirmahan ni 13. Senate President, July 11. 11. Oo. So na-out yan, the most, mga July, ano na. Alam niya na may warrant siya. No, kasi July 11 pinirmahan ni Oo. Senate President. Saka nabalita na yun eh. Oo. Paano nakalabas? Di ba sabi mo nga, may arrest warrant siya. Oh. Pag may arrest warrant ng isang tao, partner, imposible makakaalis siya ng bansa. Oo, kasi may warrant na. Merong arrest order. Oo. So, ibig sabihin, nakatimbre na. Oo. So, kahit sabihin natin wala pang criminal cases, meron siyang order of arrest. Order of arrest Issued from by the Senate. So, syempre, pupunta ka dyan at may BI yan, hindi yun ipapaalisin. Di ba? Hindi ipapaalisin. i-hold na siya. I-hold siya. Pero Diba? ang tanong, Yung wala nga warrant of arrest, na-offload, wala namang kaso. Siya pa kaya. yung nasa ano lang, partner, nasa hold departure lang. Nasa ano to? Lookout bulletin? Lookout Hindi, bulletin lang. pag walang warrant, walang order of arrest, Oo. lookout bulletin lang. Pwede kang umalis. Pero, Pwedeng umalis. Oo. Pero, pwede ka... Namamonitor ka. Namamonitor ka na eh. Oo. So, pag na may lookout bulletin ka, di ba, anong pwedeng gawin? Mamonitor ka kung saan. Oo. Yung Dargani, ito yung officials ng family. Okay. So, this is 2021, November 16. Nahuli sila. Ito the Darganis who were cited for contempt. Ito, may contempt, di ba? By Senate Blue Ribbon Committee. It means, pwede na silang madampot, di ba? Kasi cited for contempt. I believe, meron tong order of arrest din. For refusing to comply with the orders to produce documents related to family's transaction, were apprehended aboard a Kuala Lumpur-bound chartered plane at Davao Airport. Kuala Lumpur din, no? Kaya nga sabi ko nga, partner, kaya yan yung tanong ko kanina. But Malaysia? Mukhang yun kasi, di ba, ito, tatalilis din. Davao Airport. No. Kuala Lumpur bound. Yeah. See. So may pattern. Oo. So mukhang sa Davao. Dabaw siya. Mukhang sa Davao Umalis. Kasi nga Papuntang ito Kuala Lumpur. montig na kung hindi na ito nasabat, nakalis ito sila Dargani nun eh. Chartered plane. From Davao to Davao, Kuala Lumpur. Oo. Davao Airport. Oo. Diba? So yun. Ito tanong ni Odi Lenon. Attorney, pag warrant of arrest, automatic may hold departure, ganun po ba? Hindi. Okay. Pag may warrant of arrest ka, warrant of arrest yun. Oo. Halimbawa lang Oo. yung warrant of arrest mo kasi may criminal case ka. So kailangan ng warrant of arrest kasi para madalay ka sa court. Pero dumarating naman yung time na may warrant of arrest ka, tapos nauuna ka mag-bail. Oo. So naka-bail ka. So hindi ka na mahuhuli nun kasi naunahan mo mag-bail. Kung magkano tawag piyansa. Oo. Para for temporary liberty. Especially kung ang kaso mo is pwede ka mag-bail. Oo. Pag no bail kasi hindi. Mahirap yun kasi didinggin pa sa court yun eh. So, kung ang kaso mo sakop ng regional trial court, pwedeng mag-request yung prosecutor na mag-issue ng hold departure order because may tendency kang tumalilis. Oo. So in other words, ganito, no? So may warrant of arrest ka, pero nag-bail ka, so malaya ka. So pag malaya ka na, yun yung time na pwedeng mag-request or mag-move na mag-issue ang court ng hold departure order para hindi ka makaalis. Or kung aalis ka man, kailangan mo humingi ng permiso sa court. Ganun yun. So, with this kasi, wala namang hold departure order to kasi wala pa siyang case, partner. Oo. So, ang meron lang dito is order of arrest from the Senate. So, pag may order of arrest, nakatimbre, hindi ka na pwede rin umalis. Oo. Yun. Pero kanina, habang pinapakinggan ko yung kanyang abogado, sino ba si Attorney David? Stephen. Oo. Ito yung pinabulaanan niya, partner. Ganun din ang sabi ng DOJ.
Ang sabi ng DOJ, Imposible maalis. taliwas sa pagbubunyag ni Senator Risa Ontiveros at naniniwalang Department of Justice, nasa Pilipinas pa rin ang sinibak na Bamban Mayor. Sino ba nag-ano sa kanila? NBI, di ba? Oo. Ang nag-report? Oo. Risa? Oo. Sabi ng tagapagsalita ng DOJ partner na si Assistant Secretary Miko Clavano, wala pang iniuulat sa kanila ang Bureau of Immigration kaugnay sa tangkang paglabas ni Guo ng bansa. No. Bakit? Pag lumabas bang ganun? Siguro tinitimbrihan sila ng Bureau of Immigration kasi sabi mo nga, 'di ba, ito ay isang personalidad na tinututukan, partner, binabantayan ng otoridad. Oh. Di pa-check nila yung sino ang matitrace naman to, partner, kung saan nagmula eh. Oo. Ay kung saan nagkaroon ng departure dito eh. Oo. So tignan nila, imbestigahan nila kung sino yung sa Bureau of Immigration. Oo. Officer, immigration officer. Oo. Kasi kung sakasakali, wala na pala. Nandun na pala sa ano to? Sa Malaysia. Singapore na. Sa Singapore na. Oh. Abay, mukhang mahina yung ano to, partner. Yung input sa... Malakas ang pera. Oo. At saka, masasabi ba natin, naisahan? Oo naman. Ang DOJ, ba't hindi nila na-monitor kaagad? Hindi sinabi sa kanila. Hindi nila na ano to. July pa pala. Na July pa pala. Pero NBI, partner eh. Oo. Pareho to sa DOJ eh. Yung nga yun, naisip ko, partner. Bureau of Immigration, DOJ. Oo. NBI, DOJ. NBI nagbigay ng info eh. Diba? No. So dapat pala tumimbre muna ang NBI kay DOJ, kay SOJ. Bago kay... Ba't nauna kay Senator Risa? Kasi parang nagkaroon ng... Oo. Diba? Coordination. Oo. Kasi siguro excited talaga to, partner, kasi nakita nila mukhang totoo naman yung information. Oo. Diba? Pero ito lang sa akin, diba? Pakinggan mo si Atty. Stephen. Oo. Kasi, sabi ko nga sa'yo, sa interview niya kanina, talagang mariing dinideny niya. Pinasisinungalingan niya. Pinabulaanan niya, partner, yung mga sinasabi nga ni Senator Risa. Di pakita mo. Nandito daw, wala na sa bansa. At ang kanyang sinasabi, nandito pa. O di, mag-zoom. Pakita mo kung saan. Halimbawa lang. Oo. Paano ba to? Cellphone. Pwede ba yun? Sorry, Oo. Pag nasa abroad ka, tatawag sa cellphone, di maaano mo ba? Oo. Kunyari, halimbawa ikaw, partner, nasa Hong Kong ka. Pag tinawagan ko ba, malalaman ko, sorry mga kayo, hindi ko matandaan na. Malalaman ko ba kung nasa abroad ka? Hindi rin, di ba? Oo, hindi. Pag tinawaran ko yun, lalo na kapag ka ito yung naka-roaming. Oo, hindi. Hindi mahalata kung nasa abroad ka, di ba? Pero sa interview sa kanya kanina, partner, para may binabanggit siya na... Notaryo. Yeah, isa yon, notaryo. At yung sinasabi na kung magsisinungaling siya, mailalagay sa alanganin. Si notaryo. Hindi, siya. Yung pagiging niya. May ganun bang partner? Hindi. Ito ang basa ko ka, Tony Stephen. Bilang abogado mo, abogado ka ng isang tao, partner, na kontrobersyal at binabantayan, partner, di ba? Nang sabihin natin ng lahat ngayon kasi siya mainit ang pinag-uusapan, di ba? Hindi. Ito basa ko. Okay. At may partner, may arrest warrant mula sa Senado. Wala pa naman siyang arrest warrant mismo sa kaso. Ito basa ko kay attorney. At si attorney, sabi niya, may counter affidavit na pinirmahan ito si Alice Guo. Kahapon lang yata. Oo. Tama? Okay. Okay, kung ikaw yung gumawa ng notaryo, kung ikaw yung gumawa ng counter, kasi hindi siya a-appeal kasi sabi niya motion with counter affidavit. So malamang motion to admit tapos i-attach yung counter affidavit. Kaya pinirmahan ni Alice Guo yung counter affidavit. Ang tanong ko, kung ikaw yung lawyer, ba't hindi ikaw ang kaharap? Ba't hindi ikaw nagnotaryo? Bakit sa San Jose del Monte, Bulacan, ni notaryo? Isang tanong lang naman yun. So, si attorney ba umiiwas
na masabing may alam siya kung nasaan yung kinaroroonan ni Alice Go. Diba? Tandaan mo, meron tayong sinite dito na kaso na kapag nagpanotaryo ka kasi hindi mo naman yung whereabouts, excuse ka sa obstruction of justice na kaso. So, ngayon, makikita mo ang sagot ni attorney, iwas. Okay. Kasi, hindi siya nagnotaryo. Iba. Nagnotaryo. So, mangyayari, I just prepared the counter affidavit. Okay, kung gumawa ka ng counter affidavit, okay, ito pala. Kung lawyer ka ni Alice Go, sino nag-prepare ng counter affidavit? Nag-usap lang ba kayo through Zoom? Online? Paano? Okay? Kung nag-usap kayo online, di mo alam kung nasaan siya. Diba? Pangatlo, hindi mo ba man lang sabihin na umattend ka na? Ngayon, bakit nagnotaryo iba? Tapos hindi sa lugar mo. Sa mga opisina ni Attorney Stephen. Hindi ko alam. Sa San Jose del Monte ba? Oo. Sabi niya parang San Jose del Monte, Bulacan, parang gano'n. Basta hindi. Basta hindi sa Pampanga. Okay? So ngayon, may tinanong kay attorney, di kapag ganyan at wala pala dito si Alice Go, pwede madisgrasya na nagnotaryo. Pwede madisbar. Sabi niya, hindi naman ganoon kasi baka naman, basta tinagtanggol niya yung notaryo hindi naman siguro ganoon. Sabi niya, kasi pwede lang yan. Kung wala talaga dito, pwede lang siya ma-suspend, ma-reprimand. O, bakit? Sa akin lang ha? Bakit ganun yung katwiran mo? Kasi kung talaga nandito yan, ay hindi. Wala namang ginagawa yung notaryo, talaga namang humarap si Alice Go. Dapat ganun yung sagot. Sa akin lang, Attorney Stephen binabasa ko lang kung paano kang sumagot kasi. So, bakit, unang-una, bakit hindi ikaw nagnotaryo? Hindi ba kayo nagharap sa office? Di ba kayo nagsama sa office Pati para... ng kliyente. Oo, ikaw ang gumagawa. Guo. Oo. Di ba? Oo. Malayo ka ba? Paano kayo nag-usap? Paano kang gumawa? Sino nag-prepare ng counter affidavit? Kung magpapanotaryo ka, partner, kailangan bang personal pumunta doon? Yung tao mismo na involved? Oo. Pag nagpanotaryo ka, personal siya manunumpa. Oo. Ito lang ang pwedeng lusot ni Atty. Stephen. Kasi ako hindi ako nagnotaryo. Yung kliyente ko, kami minsan, nagpapanotaryo kami sabay. Lalo na pagka-judicial affidavit. Sabay kami manunumpa dyan sa ibang notaryo. So, ang pwedeng lusot na ng attorney dito, ba't hindi ikaw nagnotaryo? I-prove niya na hindi siya notary public. Kasi kung notary public ka, questionable, ba't hindi siya nagpanotaryo? Ba't malayo? Ba't kailangan malayo kayo sa isa't isa? Tapos ngayon, sabihin mo, hindi mo alam kung nasa saan. Basta ang alam mo, nasa Pilipinas, dahil nagkakausap kayo. Pero phone lang kayo nag-uusap eh. Hindi ba niya nililigaw? Hindi ba niya naliligaw yung Senate? Sana tutulong dito yung mga netizen makabay, no? Kasi nga, malamang sa malamang, meron tayong nakakita dito kay Alice Go. Kasi nga, di ba, siguro ilan na po ng tao dito ang hindi po nakakilala kay Alice Go makabayan. Ang anak ko nga, kilala po si Alice Go kasi yan po dahil po sa mga memes makabayan. Yung mga music video na nilagay po yung si Alice Go na yung kanyang statement na sinabi po na hindi niya alam at saka lumaki daw siya sa farm. Diba ginawan ho yan ng music makabayan? Kaya nakilala po ng aking mga anak. Ito pong si Alice Go. So sa aking pong tansya, ilan lang pong tao dito hindi po nakilala kay Alice Go. So sana po, kung meron mang nakita sa kanya, nakakakuha po ng picture or nakapag-video dito kay Alice Go, sana tutulong sila sa ating gobyerno para po itong si Alice Go mapanagot makabayan. Okay? So anyways, isa-share mo natin. Nandyan po si Rosita Palada from Milan. Hi to Tony Velia. Hi to Sport Shinobi from South Korea. Nandyan po si Esmer Bacolod from Hong Kong. Hi to Timoteo Obejero from Pampanga. Nandyan po si Red Butterfly, ang misis ni Daddy M. Isyara rin po natin si Irma Apostol from Nueva Ecija. Hi to Ashin, Jobelen Ihodo, Joyful Pinay. Nandyan po si Evelyn Garcia. Isyara rin po natin si Connie Rutledge. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Bandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. Hi to Felix from Davao City. Nandyan po si Annalyn Lidres from Dubai. Greetings from Tunipet Pauline. Nandiyan po si Annabel Hoson, Othello Lim Diesto, Nonski Pasamonte. I-share po natin si Beth Modesto,
Elsa Hoffman, Caroline Campos, Merna Borromeo, Alicia Lic, Gorgunya Angala, Eduardo Narvaez, Victor Robin, Chimizo LV, nandiyan po si Catherine D. Mendoza, hi to Loyloy, Wing Salvatierra, Junis Jax, Rosalie Cartera, Danilo Villanueva, Apple Nash, and hi to Mary Reed. Okay, so thank you so much nga pala sa ating mga viewers na hindi ko po na-shout out makabayan. So hopefully, sa ating pong next na vlog, ma-shout out ko na po kayo. Okay? So anyways, yan po ang ating manakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ibinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag natiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Sa pangalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.